Hello everyone! Welcome to my vlog kung saan this is our day 2 at ang eksena natin ngayon ay ang DIY trip sa Mount Fuji! Good morning! So, ito yung itsura ng capsule bed na nabook natin sa Agoda. Ngayon, since may Mount Fuji day tour tayo, maaga ako nagising at ito ang banyo. Iisang floor lang yung bedroom tapos yung bathroom. So, hindi siya hassle kasi paglabas mo ng pinto, ayan na. So, ito ang banyo. Good morning. Yan ang hair dryer. Tapos sa loob ng floor na ito, merong 4 na banyo. So, ito ang sample sa loob. May tuyuan, may shower, may kasama ng shampoo, conditioner. Nandito yung tuyuan. At nandito ang dryer room. Capsule room. Ito ang shower. Ang elevator nila ay separate. Pang female, pang male. Currently, nasa 7th floor. Pagpasok ng restroom. Okay. Ito yung restroom sa floor namin. Ang may wagang toilet na may painitan. Heto naman yung loob ng capsule room. So, meron dyang light 1, light 2, kung saan pwede mong i-adjust yung lighting niyan. Up. Hina. Oy, lakas. Tapos niyan, meron din tayong fan, pero hindi ko maramdaman kasi ang banas. Tapos ngayon, dito naman, meron ding mga alarm clock. So, sa 2 nights kong pagstay dito, lagi ako nauuna sa alarm. So, hindi ko marinig kung ano bang experience yon. Good morning! Yeah. Ito na ang ating official first day dito sa Japan. Grabe ang lamig. At kasalukuyang siguro mga 5:30 na ngayon ng umaga dito. At ang ating pupuntahan ay Mount Fuji. Hindi tayo nag-look tour ngayon at tayo ay magdi-DIY. Tara, samahan nyo ako kung saan tayo makakarating at kung tayo makakarating sa paroroonan. Bukod sa Asakusa Station, itong Tawaramachi Station ang pinakamalapit. Since maaga pa, hindi tayo gagamit ng mga JR Line passes. Ang gagamitin natin ngayon na card for today ay Suica card, yung Tokyo Subway Ticket Pass. Ito yung binook ko sa Klook na unlimited train ride sa around Tokyo. Depende sa kung gaano kakatagal magstay. Pero ang kinuha ko lang ay yung for 2 days. Gagamitin ko siya sa Mount Fuji trip at Tokyo trip. Let's maximize the usage of card. So, kita nyo yun, jeans ha, tas may bilog. Bilog yung shape. So, ang gagamitin muna natin ay yung Tokyo Subway ticket na pinurchase natin sa Klook.
Wala pa ganong tao ng gantong oras. So, meron tayong nakitang signage dito. Pupunta tayo sa may JC. I-exit naman natin itong card. JR, JC. JR entrance, JC. Ang gagamitin na natin dito ay ang Suica card. So, kung mapapansin nyo, nagpalit ako ng Suica card from Tokyo Subway ticket. Bakit nga ba? Kasi hindi dito gagana yung Tokyo Subway ticket. Nagana lang yun kapag dun sa mga bilog yung legend ng train station. Pero since nandito na tayo, kung mapapansin nyo, pa-square na yung legend niya. Suica card or JR Pass na yung For your safety, please stand behind the yellow line. この電車は12 Grabe, ang lamig dito sa labas. Mas mainit pa sa loob ng tren. napashade ng ante mo, inabutan na ng sikat ng araw, nasa biyahe pa rin papuntang Mount Fuji. Pero carry lang, kita mo naman wala na gaanong pasahero papuntang Mount Fuji. O maaga pa ba ako? Ano ba? Time check, 8 o'clock na. Wala pa sa pupuntahan. At gutom na. Hala, sige, ora! 欢迎光临 JR 东日本，谢谢。运用开机特快，等各位旅客请特快。 Hi! Nasa Otsuki Station na tayo. At tayo ay papunta na ngayon sa railway ng 号线 Mount Fuji. 各位旅 この列車は12両です。 Dito na natin itatap ang ating Suica card para sa exit kasi nandito na tayo sa teritoryo ng Fuji. Oh, lamig! Lamig! Okay. Here's the Shimayoshida station. So, pupunta tayo ng Arayokuyama Sengen Park.
Sabi 20 minutes to walk daw. So habang naglalakad tayo, bakit nga ba ako nag-DIY compare kung ang ganda mag-book na lang sana ako ng tour. Kung tutuusin, nung chinek ko, mas mura pa nga ang booking ng tour kumpara sa DIY. Kasi, kaya nag-inarte ako sa DIY dahil akala ko mas maaga akong makakapunta dito sa Arakuyama. Kasi mostly, pag tour ka, naalis ang bus from main ng mga around 8 a.m. ganon. So ako 5:30 nga gumising na tayo at Gomora Bells na. Pero anong oras na? Feeling ko makakasabay na natin sa Arakuyama sa Hengen Park yung mga magtutour. Pero kagandahan naman ito since mahihiluhin ang tiya mo. At least sa tren, hindi naman ako nakaramdam ng pagkahilo compare sa bus. Yun din. Ay, legit na Fuji apple. Ang laki pala talaga. Grabe. Yun ang legit na Fuji apple. Laki. เราวนไปทางโรเบ้ดีกว่า Hengen Park. Grabe yung ganda. Dito sa Arakuyama Hengen Park, ilang tourist spot na rin yung mapupuntahan mo. So, bago tayo umakyat sa taas, madadaanan na itong shrine na ito. At syempre, pag nadaanan mo yung shrine na ito, sa pataas naman yan, makikita mo si Churito Pagoda. Ilang 100 steps din yung iyong lalakadin, aakyatin para matuntong ang Arakuyama Hengen Park sa taas. So, tara naman pumanhik pa. Kaya pa naman. Kaya pa. Ay, nakakapagod. Grabe yung lamig ng hangin. Parang, alam yung feel na pag nasa loob ng ref yung ulo mo. Tapos huminga ka doon. Parang ganon. Pero, layo-layo pa. Ito ang cons ng mag-iisang gagala. Di makapapicture. Hi! Ang haba ng pila pero ang ganda. Haro. Yun ang Churito Pagoda. As the name itself, Churito Pagoda. Mapapagod ka bago ka makapanhik dito. Let's pause for a while and let's appreciate the beautiful scenery and the ice snow caps of Mount Fuji. Thank you Lord sa magandang weather! Nandito naman tayo ngayon sa Churito Pagoda. So pag inakyat mo pa ng kaunti yung taas niyan, ilang steps pa, makikita mo ang magandang scenery ng Arakuyama Hengen Park kung saan kita yung ice snow caps ng Mount Fuji at itong ulo ng Churito Pagoda.
Pero since pagoda na, hindi na nakapanhik, hanggang dito na lang tayo. Bili sana ako ng tubig. 200 yen. Eh, kahapon sa grocery 99 yen lang yun. Napatras naman ako. Ayan, so pababa na tayo ngayon. Syempre, nauuhaw pa din ako. At kung naghahanap ka ng mura-murang inumin, dango, at mga ref magnet, dito lang yan kay auntie. Malapit lang yan dito sa ibaba. Mura ang tubig kay auntie. Hi, say hi. Ang bait ni auntie kasi labis yung bayad ko. Tapos, binigay niya yung tama. Tapos, 100 yen lang yung tubig niya. Ito pala yung dango. Malagkit. Tapos yung sauce niya, yung brown. Ang sarap kasi parang, alam mo yung toyong minatamis, ganun. Tapos yung malagkit. Sarap. May gusto akong puntahan, yung The Park na kainan. Hanggang alas 3 lang ata yun, pero sana makaabot ako. Sabi doon sa bus ticket information, 11:53 pa daw yung labas ng bus. So, baka daan muna tayo ng Moss Burger. Malapit na din namang mag-lunch time at daan muna tayo dito sa Moss Burger dito sa may Mount Fuji Station para naman makachibog na tayo kung matuloy man tayo o hindi sa The Park. Do you have an Ebi burger? What is this? Kuri. Ebi burger, ni Moss Burger. Hindi ako umorder ng fries at drinks pero binigyan nila ako ng tubig. Ebi nila may sipon. Malamang Ebi. Paglabas ng mall, meron ditong parang shoppingan. Parang hindi na ako aabot kung pupunta pa ako ng The Park kasi aabutin ng parang 2 oras ata. Eh kailangan makabalik na ako ng Kawaguchi ko ng alas 3 kasi may book akong ticket pabalik ng Shinjuku. Dahil mukhang hindi na tayo aabot pagpabalik, pupunta na lang tayo ng Kawaguchiko Station at doon na lang tayo magbike at magnilay-nilay sa buhay. Oh, Diyos. Isa din sa dahilan kung bakit mas pinili ko ang mag-DIY tour kaysa sa mag-tour na lang sa Klook ay gusto ko rin makapunta ng The Park na kainan. Kasi usually wala yun o hindi kasama sa itinerary kapag sa Klook tour. Pero since hindi rin naman talaga tayo aabot, so dito na lang tayo sa may Kawaguchiko Station kasi ang dadayuhin natin dito ay ang Oishi Park. Usually dito sa Kawaguchiko Station yung mga pick-up drop-off ng mga tours, pati na rin ng mga private. Pero dahil DIY tayo at ang ating intention ngayon ay ang magbike dito sa may paligid ng Lake Kawaguchiko. Tara at maghanap na tayo ng mapapagbikehan. So dito, ayan, Cycle Pusan. Dito tayo magre-rent ng bike. Ibabike natin mula dito hanggang Lake Kawaguchiko. Ito yung mga price. Hello. Can I rent 3 hours, please? Yung 3 hours ang nirent mo kasi akala mo makakadating ka hanggang Kawaguchiko pero hanggang paligid-ligid ka lang pala. 3 hours yung nirent tapos wala pang 1 hour na gamit yung bike. Lugi. Pero hayain na at least na experience makapag-bike sa Mount Fuji. Ang yabang ko. Akala ko mababike ko mula
dito sa Kawaguchi ko papuntang Oishi Park. Hindi ko pala kaya. Kasi ang hirap. Mamaya, ano na, kaya sasakay na tayo ng bus papuntang Oishi Park. Since di na natuloy sa the park, puntahan na lang natin ay Oishi Park. At sana naman ako ay makaabot mamaya sa Fuji excursion train pabalik ng Shinjuku. Pero sa ngayon, punta muna tayo at explore natin ang Oishi Park. Isa naman ang Oishi Park sa hindi mawawala sa itinerary pag ikaw ay kasali si Klook Tour. So, lagi itong present. Kasi naman, ang ganda naman ng view. Hali kayo at puntahan natin ang famous ice cream dito sa Oishi Park. Pero, mukhang hindi ako makakapag-ice cream. Ang ganda ng view. Dahil sa oras na ito, mukhang kasabay na natin yung mga nagtutour. Kaya ang haba ng pila sa second floor. Punta tayo ng first floor. Pamihadong mahaba din ang pila. Kaya literal na parang nag-drop by lang talaga ako dyan sa may Oishi Park. Para silipin yung angle ni Mount Fuji. At after nyan ay bumalik na uli ako ng Kawaguchi Station. Quick late lunch muna bago muna tayo bumalik sa Shinjuku. Since nakapag-book na tayo sa Klook ng pabalik ng Shinjuku, punta daw tayo sa number 3. Number 1, number 2, and number 3. So, eto na. Babalik na tayo ngayon sa may Tokyo City. Sa haba ng pila na yun, buti na lang nakapag-book na rin. Pero ang cons nito ay limitado yung oras mo kasi sayang naman yung booking mo kung hindi ka makakaabot. At kung hindi nyo balak mag-bike, hindi nyo balak kumain at pumunta kung saan-saan, mag-Klook tour na lang kayo. Ito si car number 5. Car number 5, tapos 1A. So, dito. Ngayong araw na ito, gamit natin ang tatlong cards. Ang subway ticket, Suica card at JR Pass. Time na para isurrender ang JR Pass ticket natin dito sa may Shinjuku Station since galing tayo ng Kawaguchi Station. Ka-exit na tayo ng Shinjuku, so entry naman ulit tayo pero gamit itong Tokyo subway ticket. Bukas pa ang JP Post. Dito sa may malapit sa Tawaramachi Station, merong Japan Post. Tatry natin. Bawal mag-video sa loob, kaya dito na lang tayo. I-relay post na lang natin. Titingnan natin kung makakarating sa paroroonan. Japan Post. Yes! Naihulog na natin!
Okay na okay talaga sa akin itong accommodation since after ng ating Mount Fuji DIY trip, nandito lang tayo malapit sa area. Chichibog naman tayo. Tayo hahanap ng ating kakainan. Siyempre, dito tayo kay Kura Sushi. Ito yung pinakaintay. Please enter the number. If you are satisfied, please wait until your number is called. Since may number ka na, waiting game na tayo. Yung screen na yan na magsasabi sa'yo kung pwede ka nang umupo o hindi. Bibigyan ka na nila ng number. Tapos, yung number na yon, yung seat table, kung saan pwede ka nang umorder ng sushi mo sa order tablet. Makakailang plato kaya tayo? Dahil sa tagal ko hinangad kumain ng sushi sa conveyor belt, tara na't ating kainin ang mga sushi. Last one. Oh yes, 12 sushi plates ang ating nataob. Ganun ko na-miss ang revolving sushi. Ito naman ang catch ng Kura Sushi. Every 5 plates na matapos mo, ilalagay mo lang yan dyan. Tapos meron ka ng pa-free drinks sa kanila. Gilingan mo. Ipanalo mo naman. Talo na naman. Wala tuloy makukuhang bilog-bilog na laruan. Ito na may sa akin lamang. Opinion ko lamang naman. Para sa akin ay totoo nga na ang sushi dito ay medyo dry-dry. Tapos pero kung tamang craving lang naman at tamang kain to the max gaya ng ginawa ko, okay na din. Lakad-lakad around ako sa pusa at umuwi na natatapos ang ating Mount Fuji Day Tour vlog. Next up, last day natin sa Tokyo at papunta na tayo ng Sapporo. Shibuya!